Sa dinami-rami ng mga artista sa pinilakang tabing, iisa ang kinikilalang Queen of Philippine Movies, ang isa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz. Oh, alam mo na pala ang sagot. Bakit tanong ka pa ng tanong? At pinakamahusay na aktres. Di ka akong mapay! Matagal ko nang dapat ginawa yan sa'yo! Ang may bahay ni The King, Fernando Poe Jr. at ina ni Senator Grace Poe, si Jesusa Purificacion Levi Sonora Poe o mas kilala bilang si Miss Susan Roses. Pero nitong Biyernes ng gabi, nagulat ang lahat sa balitang sa edad na 80, pumanaw na ang veteranang aktres. Kagabi lang, kinamusta ko ang kanyang anak na si Senator Poe. Senator Grace, thank you very much for this interview, especially at this very difficult time. How are you and how are you holding up? Siyempre, kapareho ng marami, nabigla rin naman kami. Pero siyempre, kahit nabigla kami, parang naisip ko, hinahanda na rin niya kami nung mga nakaraang buwan. In what way? Paano niya ginawa? Alam mo, magmula na nagkaroon ng pandemya, napansin ko na yung nanay ko, maraming mga nililigpit sa bahay. Oo, tapos panay ang bilin niya, o yung ganito ha, pagka ganitong gagawin mo, o ganyan. Mga gamit ni Papa dito, yung mga ganyan. So, marami siyang mga inuulit-ulit. Nagkaroon siya ng maraming oras na nag-iisip. At palagi niyang binabalik sa kanyang alaala yung mga nakaraan. So palagi niyang kinikwento yung dad ko. Pero nagkwekwentuhan kami, halos 1 oras, 2 oras sa telepono, many times in a week. Pero napansin ko, hindi na nagkakakain nung mga ilang buwan ng nakakaraan. Ah, talaga? Ayaw kumain. Parang konti lang, titikim lang. Tapos sabi niya, hindi masarap ang lasa nito. So, iniisip namin, baka nagka-COVID siya. So, pinap-RT-PCR namin. Negative naman. Tapos, last March, kasi ayaw niyang pumunta sa hospital para magpa-general check-up. Ang kompormiso namin, sige, hindi ka pupunta ng hospital, pero ipapa-blood test ka namin sa bahay. Okay yung resulta ng kanyang blood test. Pati yung tumor markers, wala. So, ang lakas ng loob niya. Sabi na, may mild infection, pero hindi problema. Ito, hindi ko alam, pero sumama pa rin ang sumama. As in, to the point na ayaw niyang magpa-check up. Pero sabi niya, hindi lang to, ganyan talaga pag tumatanda. Kabilang sa tanyag na pamilya ng mga Locsin sa Negros Occidental si Susan Roses. Bago siya nag-artista, tagahanga raw siya ni Miss Gloria Romero. At nang pinuntahan ni Susan si Gloria Romero sa isang shooting, sa aking paboritong artista na siyang naging dahilan kung bakit ako naging artista rin. Gloria Romero. doon na siya aksidenteng nadiskubre para maging artista na rin ng Sampaguita Pictures. Isama niyo lang ako eh. Magtatrabaho ko katulad nila. Sige na ho. Siya ang isa sa may tinuturing na paboritong leading ladies ng kanyang kapanahunan. Hindi ka ba marunong umunawa? Ang iniisip mo yung pansarili mong damdamin para sa akin. Hanggang nakapares niya ang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr., ang kanyang Ronnie. Hindi ka ba nasasabi sa'yo? Hindi pa. Oo, tinatanggap ko. Taong 1968, nagpakasal sila. Pero hindi sila biniyayaan magkaanak
hanggang dumating ang kadugtong ng kanilang buhay at pagmamahalan, si ngayoy Senator Grace Poe. Never ko siyang tinawag na adopted. Never ko siyang tinawag na ampon. Lalong never ko siyang tinawag na pulot. What was she like as a mother? Nako, siyempre nakikita niyo yung glamorosang Susan Roses, di ba? Pero cowboy yan sa bahay. Masarap siyang kasabay kumain. Kasi kami palagi nagkakamay kami. Magaling siya gumawa ng mga sawsawan. Ang talagang hilig niya, bago pa nauso yung mga plantito-plantita, ay magtanim. Ako po si Fernando Po Jr. Nalalaho sa pagkapungulo. Taong 2004, todo suporta si Susan sa pagtakbo ng kanyang mister sa pagka-presidente. Jessica, maraming salamat sa pagtsatsaga ninyo. Pero hindi nanalo si FPJ. At makalipas lang ang ilang buwan, ang hari ng pelikulang Pilipino pumanaw dahil sa stroke and multiple organ failure. All throughout this ordeal, you've shown remarkable strength. Ano pong sikreto Hindi nyo? ko alam kung strength ito o hindi pa lang nagsisink in. Marahil lang malaking tulong nakakatabang puso na makita at maramdaman lahat ng mga overflowing love and care for him. Bunsod nun, matapang na nagsalita ang kanyang byuda. Hindi ko matatanggap ang iyong sorry! Yung nanay ko, palagi sinasabi niya, dapat mahinahon, maayos ka, huwag kang pabugso-bugso, no? Pero, pag ikaw naman ay inaape o binabastos, huwag kang papayag. Yung side na yun nakita ng public. Kasi di ba all that time, parang gracious si Susan Roses Until nung namatay ang father mo, para siyang sumabog. Alam mo, Jessica, nakakatakot magalit ang nanay ko. Talaga? Kasi nga, mapagtimpi sa maraming pagkakataon, pero pag nagalit yan, talagang ibang klase. Bago yung not once but twice speech niya na yon. Siya kasi nagsulat ng speech na yon. So meron siyang mga index cards. Naalala ko, inumaga na siya na matapos yon. Alas 7, binabasa niya uli yung notes niya. Ako ang kasama niya. So sinasabi niya, you have stolen the presidency not once but twice. Ganun lang yung boses niya. Nagulat na lang kami. Pagdating doon, iba ng delivery. You have stolen the presidency! Not once, but twice! Maraming nabuhayan ng loob nung ginawa niya yon. Hindi dahil sa gusto na ng nanay ko na sumabak sa politika o palitan ang nawala sa aking ama. Hindi yon. Hustisya yung kanya. Tinitignan daw niya sa kabaong ang tatay ko na ganon. Di daw niya mapigilan ang sarili niyang maluhat. Tinangka mo sana na makatulong pero ginanyan ka pa rin. Paano niya kinaya yung ganun na dinadala niya? Especially your dad, just one day suddenly died. Masyadong nadurog ang puso niya sapagkat nandun sila sa edad na iniisip niya pwede na silang magretiro. 'Di ba? Tapos biglang naudlot pa, nabiglaan. Alam mo, Jessica, kaya nga sinasabi ko, hinanda na kami ng nanay ko Kasi magdadalawang dekada nang nawala si FPJ. Pero sa 2 dekada na yon, palagi pa rin niyang naaalala at binabanggit. Maaga siyang gigising, hihigo ng madalian ng kape, maliligo, magbibihis, susuot niya ang kanyang barong Tagalog. Kaya minsan, sinasabi ko na lang sa sarili ko, okay na rin sapagkat matagal na niya yatang inaasam-asam na makita ulit. I remember may nabasa ako na sometimes she sleeps on his side of the bed. More than 10 years, she refused to sleep on her side. Only doon lang siya sa kung saan nakahiga ang tatay ko. Sabi ko, ba't ka dyan humihiga? Para daw pagtingin niya, hindi niya makikita na wala na doon. Nung sumabak sa politika, ang anak nilang si Grace Poe, sumuporta rin si Susan Roses. Iyang pakiramdam na yan ay hindi lamang nararamdaman ng isang ina na tao. Kahit hayop, nakakabit pa ang puso niya nung siya ay matagpuan sa simbahan ng Haro. Questionin nila kung citizen siya ng bansang ito. When you ran for president especially, all the mud and the malice thrown your way,
that must have hurt her, especially when the circumstances surrounding your birth were questioned. To be fair sa kanya, talagang sinigurado niya na ang mga papeles ko ay maayos at maayos akong na-adapt na hindi uso noon yon. Pero sumabak sila sa korte para ito ay maging legal. Kaya nga nung sinasabi, hindi ka pwedeng tumakbo dahil ikaw ay hindi natural born citizen kasi dampot ka lang. Nagalit siya. Dahil ang pinaglalaban niya hindi lang ang sarili niya, kung hindi ang karapatan ng mga foundlings at lahat ng karapatan ng mga inaangkin! Kamakailan lamang, Martes ata, sinabi ng Malacanang na naisabatas na ang foundling law para sa mga batang inabandona. Alam mo ba yun ang huling pag-uusap namin ng nanay ko? Ma'am, I have good news, sabi ko. Sabi niya, oh, pero makita mo yung parang boss niya, pero mahina, pero parang masaya. Sabi niya, congratulations, sabi niya sa akin. Sabi ko, no moms, congratulations to you. Because of our case, and because of your diligence, yung pagiging maayos niya na siguradong dapat yan, nasa ayos ang mga papeles na yan, nagkaroon ng basehan. Ang mga legislaturang ganitong klase. Parang merong meaning, no? Para bang, my life is complete. I've completed the journey. Siguro sinasabi sa tatay ko, Rani ha, tapos na ako dito. Hindi na api ng anak mo, recognize na yan at yung mga ibang bata katulad niya. At ang nanay ko, wala man siyang anak na isinilang niya galing sa kanyang sinapupunan. Napakaraming batang inalagaan at pinalaki nilang dalawang mag-asawa. Paano ka nagpaalam sa kanya? Sabi ko, mahal ko siya, moms, be strong, mahal ka namin, kailangan ka namin. Ang sabi niya sa akin, ayusin mo yung bahay ni Papa sa Baguio. Dalhin mo yung mga bata, magbakasyon naman kayo doon. Yun pa rin. Yun pa rin ang niya, ang palagi niyang iniisip, yung mga bata. Alam mo, Jessica, siguro kung meron akong pagsisisi, syempre yung trabaho sa politika, medyo demanding, palagi kang merong pinupuntahan o may ginagawa ka ganyan. So yung naging oras ko sa nanay ko, nung mga bandang huli, mas kumonte. So masaya siya at proud siya sa akin sa trabaho ko, pero nagkukulang rin ang oras ko. Kaya ang masasabi ko sa ating mga manonood, mga magulang niyo, sabihin niyo na sa kanila ang gusto ninyong sabihin kung sakaling mawala sila. No? Kasi sa nanay ko, kahit kausap ko siya madalas, meron pa rin akong hindi nasasabi. Sige nga, ano yung gustong-gusto mo pang sabihin? Hindi lamang yung mama, I love you, gano'n. Siguro yung mahigpit na yakap. Sana kung How would you like your mother to be remembered? Hindi naman niya sinasabing perpekto siya. Nakikita mo, nagagalit siya. Marunong siyang makitungo kahit kanino. Pero hindi din siya papayag na tapak-tapakan din siya. So isang babaeng may prinsipyo, may paninindigan, at napakasipag sa industriya bilang isang artista. Imagine, from 14 years old hanggang 80 years old, nagtatrabaho ka pa. She's a very sincere and generous friend and giver of advice. So we really appreciate her. Kamakailan lang, kasama siya sa mga kinilala ng Philippine Postal Corporation at ginawang immortal sa paglalagay ng kanyang mukha sa selyo o stamp. Matagal-tagal na rin na hindi ako nakakatanggap ng love letter. Ngayon, ni sa hinagap, hindi ko inisip na darating ang araw na ako ay magiging kabilang sa pinaparangalan sa post office. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero higit sa pagiging icon, isa siyang dakilang ina at higit sa lahat, mabuting asawa. No words I can say to ease your pain. Thank you.
Thank you very much. Nagpapasalamat ako sa iyo. Salamat sa pagiging napakabuti mong kaibigan. Maraming salamat. I love you. Maraming